Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Kilalang veteranong news anchor na si Ted Filon na pinatunayan na galing nga sa pera ng kaban ng bayan ang pinangbili ng bag at iba pa nitong si Kongresista Kimbo. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tunay ngang itong si Kimbo ay mangungupit sa pera ng kaban ng bayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan ng mga mostly na ating tinatawag na mainstream media ay hindi binabalita ang magagandong bagay dahil nga alam naman nila na sila ay binabayaran or napakalaki ng binabayad sa kanila nitong mga kongresista upang lamang protektahan sila. Ngunit di naman natin sinasabi na kongresista lang ang gumagawa nito, ngunit marami ring mga politika or mga pulpolitiko or mga pulpolitika na gumagawa ng mga ganitong gawain upang protektahan ang kanilang mga pangalan at kanilang integridad. Kaya nga nakakapagtaka mga kaibigan, ba't kaya nila sinasabi na integridad sila nga mismo ay wala silang integridad sa kanilang mga ginagawa. Dito nga natin makikita mga kaibigan ng mainstream media na laging napapanood sa mga television ay hindi na nga tunay na mapagkakatiwalaan. Ngunit salamat na lang sa ating mga vloggers at sa mga tunay na mga mamamahayag at patuloy pa rin silang nakatayo sa tulay sa kanilang integridad na ibalita ang tama at hindi ang bias. Well, para nga sa kabuang detalye mga kaibigan ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago at totoo. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung meron ka namang pong hinaing ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon. Muli po maraming salamat and God bless. Maaari pong kung ano-anong pwedeng masabi nyo kay pwede pong masabi nyo kung ano-ano laban kay BP Sara pero never po yung sinungaling. Di ba? Lantad na lantad po yung issue, no? 10 billion. Ang mabigat nito, wala raw control si BP Sara kaya nga nag-resign. Hindi lang napangalanan ni BP Sara sino yung mga congressman na nanghihingi ng SOP sa kanya. Ang point lang natin, nakagawian na nila, akala nila lahat ng mga nasa opisyal ng gobyerno kaya nilang hinga ng SOP. Di ba? Ang linaw po ng pagkakasabi. Alam niyo po ba pati si Espiritu, ito pong kapartido to ni Calyodi. Tumakbong senador to nung kapartido ni Calyodi. Galit na galit po sa mga Duterte to. No? Pag ito pong mga galit na galit sa mga Duterte, ay nagsasabi ng totoo si Duterte, si Sara Duterte. Wala po silang mahihita. Kung sasabihin nila na maaari nagsasabi ng totoo si Sara Duterte. Diyan kasi malinaw na malinaw yung description ni Sara Duterte. Tinahamon po yung mga taong nagdududa. Nariyan lang naman yung budget. GA. Yung pala yung sinasabi ni BP Sara na tignan nyo lang yung GAA, sundan nyo lang kung saan napupunta yung pera. Ang malaking question, no? Sino po ang nagbubusisi? Ilang araw na po natin tinatanong yan. Sino ang nagbubusisi ng budget? Sino po ang
check and balance. Sino po nag-check naman sa balance? Sa balance. Sino naman po nag-check sa budget naman ng House of Representatives at ng Senate? Kasi kayo lahat po ng ahensya pwede niyong checkin eh. Ang tanong ni Ted Pailon dito kay Congressman Brosas, sino naman yung nag-check ng mga budget ninyo? Alam po sa ginawa ninyo, dati hindi po nakikialam yung mga Pilipino dyan sa budget niya. Alam namin na kayo ay may kapangyarihan, power of the purse, di ba? Usually hindi kami nakikialam eh. Pero katulad niyan, dahil gusto ninyong gawing example, Vice President pa ng Pilipinas, no? Gusto ninyong gawin diyan sa Kongreso na ehemplo na walang makapangyarihan sa amin. Nagpe-flex kayo ng muscle nyo. Lahat to hindi lang po si Ko. Pati yung lahat ng miyembro ng, pati yung mga young guns, ang babata nyo, ang hihilig nyo sa mga press conference. Dahil hindi nyo napasunod si VP Sara. Una, napahiya kayo nung nakaharap si VP Sara. Pinagplanuhan ninyo, no? Sa ikalawang pagkakataon, napahiya kayo dahil una, yung stick to the plan nyo, hindi nyo na-execute. Hindi nyo inaasahan eh. Yung gagawin ni VP Sara, pinagtulungan kayo eh. Pinagtulungan kayong mag-isa. Ang dami po ninyo, 47, yung willing daw magtanong. Pinagtulungan kayo ni VP Sara. Hindi umubra nung nakaharap si VP Sara. Hinarap kayo, may pagkakataon na kayong ipahiya si VP. Yun lang naman yung purpose nyo, ipahiya lang. May purpose kayo na ipahiya si VP Sara? Ha? Kayo po ang napahiya. Kayo ang gigil na gigil. Paano? Pinagtulungan kayong mag-isa. Sumabog yung mga utak nyo. Kaya kayo humingi ng part 2. Dinifer ninyo, akala nyo, pinaghandaan nyo sa part 2, akala ninyo, no? Okay na to. Wala na siyang kalusot-lusot. Alam nyo kung bakit? Part 1, tutukan natin yung confidential fund. Yari sa atin yan. Confidential fund. Ito yung ng COA. Tutukan natin. Thank you very much kay Chris Misuki na nagbigay na 1,600 yen at binabati natin si Ma'am Pat Asperas, ang mami niya. Tutukan natin to. Sabi nitong mga balak pagtulungan, no? Hindi umubra sila ng part 1, nagkaroon ng part 2. Hindi umubra dahil hindi na sila sinipot. Tama na yung isa lang. Tama na isang pagtatangka. Tama naman yung sinabi ni VP Sara eh. Tama pa rin yung katwiran niya. Pagtutulungan niyo lang siya eh. Alam niya na nga yung gagawin niya eh. Kaya kayo galit na galit, hindi dahil sa kung ano pa man. At dahil dyan, nag-flex kayo ng muscle, binawasan ninyo, kinaltasan ninyo yung budget ni VP Sara na ang tanging kasalanan, ito po ang tanging kasalanan nila. Ang tanging kasalanan po ni VP Sara, gusto niyang ilapit yung pagtulong serbisyo sa mamamayan. Kaya po siya nagtayo ng satellite offices. Biruin mo, sinabi, hindi naman daw ginawa ni Leni yan. Bakit? Yun na nga, hindi nga naisip ni Leni na tumulong magserbisyo talaga eh. Ang ginawa lang talaga ni Leni magpa-picture ng magpa-picture eh. Etong totoong nagbibigay ng serbisyo, nilalapit yung serbisyo ng gobyerno sa mamamayan. Dahil dyan, tatanggalan nyo ng pondo. Kahit na anong ikatwiran mo, Kimbo, hindi po pwede. Okay, balik muna tayo rito.
Kaya nakakagulat, no? Isang congressman ni hindi siya speaker eh. Isang congressman nagsabi sa Vice President ng Pilipinas na magnanakaw. Ito po, sabi po ni Saldiong. Ito po ang sinabi ni Saldiong. Ko pointed out, hindi niya po masagot kung nasan yung 10,000. Anong ginawa niyo sa 10,000? 10,000. 10 bilyon. Ano ang ginawa ninyo sa 10 bilyon na in-insert ninyo sa pera ng DepEd? Kaya sabi ni Pipi Sara, wala akong control dyan. Tapos, isisisi nyo sa akin, kaya ako nag-resign. Okay, sabi ni Ko pointed out that Duterte has statements prepared for her in her recorded interview and was avoiding the hearings because she could not answer the questions regarding her CIF. Tagal na, no? Okay, tanong ko lang. Nakita nyo na ba yung COA report? Kayong mga congressman? Nakita nyo na pala. May sinabi ba ron sa COA report na may nawawalang pondo? Wala. So malinaw po yun. Ano po yung, bakit po na-disallowed yung iba ron? Ang ibig sabihin po ng disallowed, hindi po binulsa yung pera. Pag sinabi pong ninakaw, ano po ibig sabihin? Yung pera binulsa. Thank you very much kay Vivian Figueroa sa $999 na pangkape. Okay. Pag sinabi pong ninakaw, binulsa ni BP Sara. Sa disallowance po, pag sinabi pong disallowance, para lang po hindi tayo napapaikot ng itong mga congressman na to. Ulitin ko. Ang ibig sabihin na ninakaw, kinuha mo, binulsa mo. Pag disallowed po, may binili ka na sa tingin ng COA is either hindi kinakailangan, masyadong mahal, o kung ano pa man yung katwiran ng COA. Kaya ikaw, paliwanag mo yan. Kasi ang initial namin dyan, dapat hindi mo ginamit yung pondo dyan. Ibig sabihin, may pinaggamitan ng pondo. Ninakaw po ba kung ginamit? Hindi. Kaya lang, dahil confidential fund siya, sinasabi ng COA, hindi dapat siya ginagamit sa mga pinaggamitan. Ibig sabihin, halimbawa po, bumili ka ng computer. Ay, confidential fund dyan, hindi dapat bumibili ng computer. Hindi po sinabi ng COA na ninakaw ni BP Sara. Ang sinabi, dapat yung confidential fund hindi ginagamit dyan. Pero ipaliwanag mo kung paano mo ginamit, bakit mo ginamit. So ilan po ang binibigay na panahon? 6 months. Tama ba? 6 months. 6 months ba o 60 days? 6 months, no? Okay. So, iaapila pa yan ng Office of the Vice President. Paulit-ulit tayo kasi paulit-ulit po sila eh. Kaya dapat paulit-ulit din. Emmanuel Badajoz, thank you very much sa $5 Canadian dollars. Dapat katay ng mga Bicolano yan. Huwag naman ganun. Huwag naman katayan. I-expose lang natin. Huwag pong katayan. Okay, balik po tayo rito, no? So, ipapaliwanag lang po yan. Magbibigay ng mga papeles yung tinatanong nyo pa kung eto, napaka-spoiled nyo naman. Basahin natin. Hindi daw po pinapaliwanag. Bakit gusto nyong ipaliwanag ni BP Sara? Una, hindi talaga pinapaliwanag yan. Confidential fund niya eh. Kayo lang nag-i-insist na ipaliwanag. Tanong, ilan po may confidential fund? BP lang po ba? Marami. Tanong ulit, meron po ba kayong ahensya na tinanong nyo kung saan ginamit yung confidential fund? Wala. Wala kahit isa. Vice President lang. Kakaiba, no? Pagdating sa Vice President, kahit confidential, dapat nyong tanungin. Ganun po ba yun? Pagdating sa confidential fund,
ang dapat lang tanungin OVP, saan po nakalagay yun? Hindi po dapat pinapaliwanag talaga yung confidential fund. Confidential nga eh. Pero pagbigyan natin. Pagbigyan po natin. Gusto nilang ipaliwanag eh. Tanong, yung iba po bang may confidential fund? Tulad po ng Office of the President, tulad po ng DND, tulad po ng NBI kung meron, DOJ, pinagpaliwanag nyo? Hindi nyo pinagpaliwanag. So gusto nyo magpaliwanag, OVP lang. Nakita nyo po? Di ba? Yun yung sinasabi ko eh. Tuloy natin ha. So tinatanong niya, hindi niya may paliwanag yung confidential fund. Dapat talaga hindi pinapaliwanag. Kahit tinatanong nyo kasi, kayo nga, hindi nyo naman tinanong yung iba eh. Okay. Ibig sabihin yan, tuloy natin sinabi ni Ko. Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Sabi mo yun. Ha? Kasi ninakaw niya yung pera. Grabe oh. Isinauli niya dapat yung pera. Ngayon lang po ako nakakita na isang congressman, pinagbintangan po ang vice president na magnanakaw. Ninakaw yung pera. Yan po, dahil lamang sa inukosahan siya. Magkano ba yung confidential fund ng Aule? 125 million. Magkano po yung inaakusan ni BP Sara? 10 billion. 10 billion. Insertion. Walang control si BP Sara. Yan ang inaakusa sa inyo. Yan ang ipaliwanag nyo. Mas malaking pera. Sasabihin nyo lang sinungaling at magnanakaw. Hindi po pwede. Nalantad na po yan. Kahit po media ngayon, bumibira na sa inyo. Ted Pailon, yung Sito Beltran, bumibira na. Unti-unti na po. Kasi hindi na nila masikmura eh. Hindi na nila masikmura yung ginagawa ninyo. Tatawagin mo, lakas ng loob magtawag, no? No? Vice President magnanakaw? Dahil lang hindi maipaliwanag yung confidential fund? Grabe. Ito po ang pagtatanggol ni Kimbo dito sa dalawa niyang leader. Basahin po natin. Malinaw po yung akusasyon ni BP Sara. Ngayon, ito po, kung may akusasyon na ganito si BP Sara, paano pa kaya yung iba na may insertion din? Di ba? Kung yung Vice President niya, hindi niya raw control bilang DepEd Secretary, hindi niya control yung in-insert na budget, 10 billion. Paano pa yung ibang department na may insertions din? Kontrolado kaya nila? Ito po, tignan niyo po to si Sito Beltran. May mga binabanggit niya. Yes, Kuya Tony and Kuya Bu, bagsak na ang bansa. Kilala po to si Sito Beltran, anak to ni Louis Beltran nung araw. Grabe, mga hindi po DDS yan. Baka sabihin niyo mga DDS pa rin yan. Hindi po kilalang mga DDS yan mga yan. Si Ted Pailon nga, hindi naman kilalang DDS yan eh. Si Marcoleta, hindi naman, marami tayong pagkakapatulad, lalo na yung sa ABS-CBN. No? Pero susuportahan namin yan sa Marcoleta pag tumakbong senador yan. Ito po katwiran niya kasi binabanatan sila eh. Ito ang pambala nila si Kimbo eh. No? Siya yung tagapagsalita nitong pagkakaltas ng budget eh. Hirap na hirap ang kalooban nila ngayon ipaliwanag kung bakit kakaltasan.
yung budget. Nang tanging nakita nila, ito po mag-ulitin ko na naman po to. Kahit paulit-ulit ako, masarap pong ulitin to. No? Nakita po nila na si BP Sara namimigay po ng tulong na yung burial, namimigay po na, ang dali lang naman po, no? Namigay ng burial. Duda ko riyan. Duda kayo. Ang dami nyo po researcher eh. Di ba? Namigay ng burial, ganito pangalan. Puntahan nyo kung may namatay talaga. Simple lang po, no? Wala po, sa dami po na researcher nila na pwedeng maghanap ng butas. No? Sa mga natulungan, hindi naman po tatanggap ng tulong yan na hindi pa pipirmahin ng Office of the Vice President, di ba? Lahat po ng kaya nga po sa social services, ulitin ko social services, wala pong sinasabi na disallowance. Ibig sabihin po, lahat po, ang may question lang po, confidential fund. Usually ganito, marami kayong problema sa confidential funds. Tatanggalin na natin yung confidential fund nyo. Nagkusa na po si BP Sara kasi kahit na anong gawin niyang katamaan ng confidential fund, sisilipin siya. Ngayon po, sa mga binibigay niyang tulong, to ang katotohanan. Burial, medical, at iba pa. Wala pong nakikitang problema ang COA at ang mga congressman. Wala po silang nakitang binulsa. Ang usapin lang po yung confidential fund na alam na natin na paninira yan. Kaya nga nagkusa na si BP Sara Para wala nang usapin, kahit alam ko na nakakatulong yan, tanggalin nyo na yan. Hindi niya na ginamit. Okay, anyways, punta po tayo rito. Kung ganun, ang natira na lang po na paggagamitan ng pondo, yung pong social services. Yung pong mga pasweldo tsaka social service ng Office of the Vice President. May problema po ba? Wala silang nakita. Ni isa. Ang COA po ba may nakita? Wala. Nakakatulong po ba si BP Sara? Nakakatulong. Tinanong ang COA, kasama ba sa trabaho ng Vice President yung mamigay ng tulong? Opo, social services, kasama po yan. Wala silang mapiga. Ayon sa COA, pwedeng mamigay ng tulong ang Vice President. Wala silang nakitang binulsa dun sa mga binigay na tulong. Malinis. Dapat parangalan nga. Di ba? Dapat, congratulations, BP Sara. Walang record yung confidential, yung yung pamimigay mo ng tulong. Dahil dyan, dadagdagan pa namin ang pamimigay mo ng tulong. Kung matino po yung Kongreso, dapat po dagdagan yung pondo. Kasi effective Pero hindi po nila gagawin yun. Alam niyo ba kung ano po ang nakita nilang problema? Si BP Leni, isa lang kasi ang opisina, kaya konti lang yung upa. Ito lang ang upa ni BP Leni kasi isa lang ang opisina. Dahil kayo, marami kayong opisina, marami kayong inuupahan. Marami daw pong opisina kaya maraming inuupahan. Yun na yun. Hindi po ba masaya yun? Okay, para naman po ipagtanggol na hindi lang po kontrolado ng dalawa yung budget. Ito po si Kimbo. Hindi po ito final approval ng Congress. Yan pong pagbabawas nila. Nangangatwiran na Dalawa po pinangangatwiran ni Kimbo. Yung pagbabawas niya ng budget at saka yung si Martin at si Colang yung dalawang may control ng budget. Mayroon po tayong plenary debates. Pagkatapos po, magpapadala ang House version ng GAB. Magkakaroon ng Senate deliberation after ma-approve ng Senate version. Mayroon pang bicameral meeting. After that, magkakaroon ng ratification.
Meaning babalik po yan to both Congress and Senate after that magkakaroon pa ng President's approval. Malinaw po ba na napakaraming taong involved sa pag-aproba ng budget, hindi lang po 2 tao? Tama naman yun. Hindi naman sinabi ni BP Sara na 2 tao lang yung nag-approve. 2 tao lang po yung may control. Ibig sabihin, kontrolado kayo lahat. Yun po yung ibig sabihin ni BP Sara. Kontrolado yung kontrolado po. O ngayon, ang tanong ko sa iyo, sabi mo, involved kayo lahat. Sa insertion ba na 10 billion, involved ka ba, Kimbo? O, tatanungin na kita. Total, gusto mong akuin eh. Nakasama ka eh. Kasama ka ba sa nag-insert? Yung sinasabi ni BP Sara, may nag-insert, binagbibintangan niya si Martin tsaka si Ko. Ibig sabihin, kasama ka? Hindi lang silang 2, 3 kayo? Hindi ka nga sinasama eh. Gusto mong sama sarili mo. Insertion 10 billion ng pinag-usapan, hindi po yung proseso ng pagbabudget. Dahil yan nga yung inaangal eh. Yan nga yung inaangal ni BP Sara. Tapos na yung deliberation, umaten pa siya, tinanong-tanong pa siya tungkol dyan. Pag naisipan ng 2 na tanggalin yung confidential fund, tanggal na yung confidential fund. Eto, titignan namin yung Senado. Hindi nyo kasama yung Senado, ha? Pero ang tanong sa iyo, Kimbo, grabe, bumabaha po yung Madam Kimbo. Bumabaha yung mamahalin mong mga bag. Iba-iba. Milyon-milyon halaga ng bag. No? Sabi nga, ito pa, pati mga relo. Ayan, no? Naglalabasan tuloy kung magkano lang yung relo ni PRRD. Naglabasan tuloy yung mga mumurahin ng mga relo. Tanong ko lang, Madam Kimbo, may mga nagpapatanong lang. Si Yes yun. Tinatanong ni Atty. Topacio magkano ba sweldo ng congressman? Afford ba yan yung mga binibili mong bag? Kasi ako sa totoo lang, hindi ko po inintindi. Vlogger, para kanino ka ba? Sa bansa o sa politiko? Para Duterte po ako, wala akong pakialam sa bansa mo. May nalalaman ka pang bansa. Ibig po ba sabihin, yung mga Duterte po, hindi po sila mga Pilipino? Nung naging leader po ang mga Duterte, maka-Pilipinas po sila, maka-Pilipino po sila. Proud po ang mga Pilipino ng presidente si Tatay Digong. Kaya pangarap po namin na bumalik yung mga Duterte. Pero ayon dito, segue muna tayo dahil dyan sa nabasa ko na yan. May nalalaman ka pa, vlogger ka, kanino ka? Para sa bayan o para sa politiko? Alam nyo, hindi uso dito yung walang katotoran. Wala naman pong katotoran, politiko bayan. Lahat po ng politiko. Lahat po yung isa lang po yung bayan natin. No? Huwag nyo mo kung artehan na sino po ba, para masabi kang para ka sa bayan, sino po ang dapat mong kampihan? Si Marcos? Utot nyo. Pag kumampi ka kay Marcos, para ka na sa bayan? Para nga kami sa bayan, kaya nga gusto namin Duterte. Dahil ang Duterte nagmamahal sa ating bayan. Huwag nyo, kaya lang, hindi uso dito yung mga walang katotoran. Doon pumunta kayo sa mga tagahanga ni Chis Escudero. Hindi uso rito, tsaka si Lenny Robredo. Ayun nga, no? Parehong taga Bicol, no? Hindi po uso rito yung walang,
Kanino ka? Para sa politiko, para sa bayan? Tanong mo na lang kung kanino ko, Marcos o Duterte. Wala naman po yung mga katotohanan. Ibig nyo sabihin, arte lang yan. Ano ibig sabihin ng tapat sa bayan? Eto bayan, tatapatan mo. Bayan na Marikina, tapat ako sa bayan. Kasi nakatapat ka. Wala naman pong katotohanan yan eh. Magaganda pong pakinggan yan, pero hindi nyo alam ang meaning. Huwag nyo kaming pinaandaran dito. Para tayo sa laylayan. Ayaw ko naman ganyang salitaan. Balik tayo rito kay Kimbo. Tanong ni Attorney Yes You. Yan bang mga ginastos mo dyan sa mga pambili mo ng mga bag na yan ay sapat yung sweldo mo bilang congressman? Palagay na natin. No? Kasi hindi ka naman tatakbong congressman kung mahirap ka eh. Palagay na nating mayaman ka talaga. Kaya, can afford ka naman. Pero alam niyo po, no? Kung ikaw po ay pinuno ng bayan, kayo po mga congressman, lalo ka na, Madam Kimbo, ikaw ay namamahal, ikaw ang ikaw ay concern ka dyan sa pagbabudget, no? Kulang kayo. Ipapasok nyo na naman yung salin. Kulang po kayo. Mamaya bibigyan ko kayo ng chance. Kimbo, kung ikaw man ay mayaman, na bago ka pumasok sa politika, pag ikaw po ay pinuno na ng taong bayan, hindi po uubra na